Good morning! Ayan, may share ako sa inyo ngayon. Share ko sa inyo ngayon is about functions of behavior. Okay, before I talk about this, I just want to put a disclaimer there. I'm not a teacher. I'm not a therapist. I'm just a parent na nagre-raise ng two kids on the spectrum. And what I talk about is based on my experience, what works for us, based on my own research, and bunga siya ng mga interactions ko with my kids therapist, um, teachers, and other professionals na na-encounter natin dito sa community natin. Ayan, share ko sa inyo is about functions of behavior and how, kung ano yung role niya. Napakalaki ng role niya sa buhay namin. Okay, first is that, have you heard about the SEAT? That's SEAT. S is for sensory, E is for escape, A is for attention, and T is for tangible. Every time na may behavior sila, Riz, ginagamit ko yan. Ginagamit namin yan. Like, for example, may time before si Riz na tumatakas siya. As in, tatakas siya sa gate nang nakahubad. Kahubad talaga. And I have videos of that actually. Si The Flash. And, di ba nga non-verbal siya? At first, parang, ba't ba takbo ng takbo to? Nakahubad pa. Di ba? So, paano na-address yon? Ngayon, hindi na ganun, series. Hindi na siya ganun. So, paano ba namin in-address yon? Ginamit namin yung SEAT. Okay? So, S is for sensory. Iisipin mo, bakit kaya? Tingin mo, sensory kaya yung dahilan ng pag-ano ni Reese? E, escape. A, attention. Or is it T, tangible? So, tangible is for bagay na magustong makuha. Ganon. Di yun, ginamit ko yung seat. Una, na-identify namin na yung nakahubad siya palagi. Sensory siya. So it's a concern na kailangan i-address. Pero ang pinakamalaking kailangan talaga namin i-address is that yung pagtakas niya, yung pag-elope niya. So, yun nga, di ba nga sabi nga sa atin, whenever na may behavior yung mga anak natin, lalo yung mga non-verbal, it's a form of communication. They are trying to tell us something. So, we have to figure it out, di ba? Ayun, biglang umakyat yung mga bata. Ano ba yun? Nasaan na ba ako? We have to figure it out. Malaking parang ang urgent na kailangan i-figure out is yung pagtakbo niya, yung pag-escape niya. Di ba? Pag-escape niya una isipin mo escape. Kasi tumataka siya tumatakbo siya nag-elope siya Pero ayun nga, so bakit? Bakit nga ba? Ano bang dito sa bahay? Ba't gusto niyo mag-escape, 'di ba? Imbestigahan mo mabuti 'yon. Sisingit naman ngayon so na-figure out ko na sensory. Ayaw niya kasi nga may mga texture na ayaw siya. Kaya madalas nun wala talagang damit si Reese. Pero kailangan pa rin namin i-figure out ba't siya nag-escape. Escape nga ba? 'Di ba? So susunod papasok diyan yung A, B, C, antecedent, behavior, tsaka consequence. So, alam natin yung behavior. Ang behavior is nag-elope siya. So, kailangan natin malaman ba't siya nag-elope. Diba? Yun. So, antecedent. Ano nga ba? Hindi ko pa rin alam. Kasi nga, hindi siya nagsasalita. Consequence. The consequence is whenever he elopes, tumatakbo siya or dumidiretso siya dun sa tindahan sa tapat. So, ayun yun. Kaya siya tumatakas kasi gusto niyang pumunta sa tindahan. Bakit? Kasi gutom siya. Antecedent is gutom siya or may gusto siyang kainin na merienda. Behavior is tatakas siya para pumunta sa tindahan. Ay, tatakas siya, nag-elope siya. Ang consequence, nagigets ba? Anyway, so na-figure out ko na attention nga ba yung dahilan ng behavior niya? Hindi. It's tangible. It's something tangible. He wants to get something, which is yung merienda. So the moment that we figure that out, alam na namin kung paano i-address yung behavior niya na nakaka-alarm. Kasi security security and safety concern yun Ayun. So ayun, kaya from there, naka-figure out kami or nakagawa kami ng appropriate na intervention para hindi na yun mangyari ulit. So, ganun na nga. Whenever na parang namin natatakas na series or parang malalaman mo kasi yun
So, kailangan mo siyang turuan. So, tinuruan namin siya na, "Anak, pagka nagugutom ka, first, you make sure na may suot ka muna. Magdamit ka muna kasi lalabas ka. Tapos susunod, you can let nanay know na you wanted to go kay Ate Michi para kumuha ng merienda." So, yun nga, hindi nga marunong magsalita si Reese. So, what do you do, anak? You call nanay, you get nanay's attention. Alam mo yon. So, hanggang sa yun, pagka ngayon gusto niya nang pumunta doon, hindi na siya tumatakas. Nga pala. And lagi na siyang may damit. Eventually, na-address na namin yung sensory issues niya. Ngayon, grabe naman siya. Ayaw niyang may nakahubad ngayon. Yung pag nakita niya yung kapatid lang niya na talagang kukuha siya ng damit, ibabato niya yan. Ganyan, ganun na siya ngayon. Tapos, hindi na siya tumatakas. Lagi na siyang nagpapaalam. Ma'am, hindi siya nagsasalita pa din. Ayun, ano pa, workout pa namin yung AAC niya. Tapos, ma'am, pupunta siya, ituturo niya si Michi. So, pag ginawa niya yun, alam na namin. So, before yun nga, we have to instruct him na, gusto mo pupunta kay Michi o magdamit ka muna, magchinelas ka muna. Tapos, kailangan samahan siya ng isa sa amin. Yun lang, shinare ko lang. Sana magamit nyo rin. Yun. Yun lang. Bye.